Kabayan, napa-verify mo na ba ang iyong employment contract dito sa Canada? Tandaan mo kabayan, isa yan sa mga pinaka-importanting gagawin ng isang OFW kapag gusto mong kumuha ng OEC dahil nagbabalak ka na umuwi ng Pilipinas. Welcome back puli kabayan, this is Dads from Dads Info TV na isa pong OFW based po sa Sudbury, Ontario, Canada. Welcome back puli sa ating mga solid na mga subscriber, sa ating mga balik viewers. At kung ikaw naman kabayan ay bago ka pa lang dito sa ating channel, welcome sa ating channel. Please consider to subscribe kabayan. Libre naman yan, wala naman yang bayad, okay? Ang ating pong pag-uusapan sa vlog na ito ngayon kabayan, ang napaka-importante, isa sa mga mandatory at duty mo kabayan bilang isang OFW na nandito na sa Canada o kahit na saan mang panig ng mundo. Ang pagpa-verify ng ating mga employment contract, lalong-lalo na kapag ikaw ay hindi dumaan sa DMW, okay, sa Pilipinas. Ibig sabihin, hindi ka doon nag-apply sa Pilipinas, sa agency sa Pilipinas at proseso ng DMW. Yan ang ating pag-uusapan. Napakahalaga kasi required yan kabayan. Kapag ka kukuha ng OEC, isa yan sa mga requirements, kailangan verified contract. Sa mga hindi nakahalam kung anong OEC, OEC ibig sabihin Overseas Employment Clearance. Kailangan niya kabayan kapag lalabas ka ng Pilipinas. Kapag meron ka ng OEC, ibig sabihin, exempted ka sa travel tax. Yan ang mga benepisyo ng mga OFW. Ano ba ngayon? Ano bang purpose ng online verification na sinasabi ko? Napakahalaga ito kabayan. Kasi, kagaya na banggit ko, dahil hindi tayo dumaan sa DMW, kailangan, okay, ma-verify ng ating Migrant Workers Office kung lehitimo ba ang ating hawak na employment contract, kung legit ba ang ating employer, kung ano ang posisyon, kung ano ang sahod, lahat binubusisi ang ating kontrata para naman yan sa ating legal na proteksyon, welfare, kung ano-ano pa yan, at kung ito ay sumunod sa non-compliance of non-placement fee, okay? At kung ano-ano pa mga legal procedure kabayan na pinagkasunduan ng Pilipinas at saka Canada. At higit sa lahat, kailangan mo, halimbawa kung ikaw ay bago pa na OFW, kailangan mo mag-create ng sa e-registration account ng DMW. Meron akong video yan, panoorin mo kung paano mag-create sa e-registration account sa DMW website para makakuha ng e-registration number o yung tinatawag na ERN number ng isang OFW. Okay? Kada OFW ay merong isang e-registration number o ERN number na nakarehistro sa DMW. Ibig sabihin, dapat may record ka sa DMW. Ito ay isang permanenteng record mo, kabayan. Ito ay isang mandatory na dapat ginagawa natin ng mga OFW nasaan man panig ng mundo. Pag wala ka nito, kabayan, ay nako, sasakit ang ulo mo. Sinasabi ko sa iyo. Okay. So, bakit ba nga bini-verify ang ating kontrata? Una, maraming dahilan. Mga nag-cross countries, kagaya ko, cross country ako, galing akong Dubai, nag-cross country ako papunta sa Canada, hindi ako dumaan sa DMW, hindi ako nagproseso ng aking kontrata doon. Yung mga estudyante na mga nag-tourist pa, okay, mga nag-tourist, tapos nakaharap ng trabaho, kailangan i-verify yung kabayan ng DMW, sa konsulada, sa embahada, sa pamagitan ng Migrant Workers Office. Okay?
kasama na dyan yung skilled house support workers, open work permit na individual, PGWP. Okay? Lahat yun. Kailangan magpa-verify ng kontrata. Ngayon, since ako ay hindi na bago, okay? Kapag new contract, kailangan magpa-verify. Ibig sabihin, kapag lumipat ako o tayo ng employer, kailangan po magpa-verify kabayan kung ikaw ay isang OFW. Okay? Ano bang OFW? Ibig sabihin, may kontrata tayo. 2 years. Okay, kagaya ko. Galing ako Dubai. Okay, may kontrata ako doon. Na-terminate na. Lumipat ako dito. Bagong employer na naman. May kontrata 2 years. OFW po ako. Kailangan ko magpa-verify ng kontrata. Okay? Ngayon, dahil ang dokumentong ito ay sinend sa akin, ayan, mga list of requirement, isa-isahin natin, at saka itong mga dokumento, mga form na dapat nating pilapan. So, dahil nga galing ito sa Migrant Office Toronto, ang kanilang jurisdiction, ang kanilang nasasakupan lamang ay kagaya ng probinsya ng Ontario, Nova Scotia, Newfoundland and Labrador, Prince Edward Island, Quebec, Manitoba, New Brunswick. Okay, ulitin ko. Ontario, Nova Scotia, Newfoundland, Labrador, Prince Edward, Quebec, Manitoba, and New Brunswick. Yun lamang ang kanilang nasasakupan na province. Ang kanilang iproproseso para sa employment contract verification kabayan. Okay, isa-isahin natin yung mga documentary requirements. Dapat 2 kopya kada isang form. Ibig sabihin, kada isang form o isang requirements, 2 kopya. Ang gulo ko, no? Una, employment contract. 2 kopya. Dapat mayroong signature sa employer or yung mga designated representative. Okay, tinatanggap po ito kahit e-signature lamang. Paalala, kapag ito ay friends, kapag halimbawa ang employer mo ay sa Montreal, kapag ito ay friends, kailangan mo ipa-translate into English. Okay? Employment contract. 2 copies. Pangalawa, sa requirements, addendum to the employment contract. Ano ba itong addendum? Ayan, no? Addendum to the employment contract. Okay, then addendum kabayan, ibig sabihin, ito ay isang supplemental document o yung sinasabihin na natin mas madali na add-on. Yung mga siguro mga wala doon sa napagkasunduan sa mga existing na kontrata na pinirmahan natin. Siguro ito yung mga wala doon na napansin ng DMW. Kaya merong add-on. Kailangan din may perma ang employer at perma ng isang OFW. 2 kopya. Pangatlo, passport ng isang OFW or worker, yung information mismo, yung bio page. 2 kopya. Pang-apat, visa or ETA. ETA, ibig sabihin, siguro alam naman natin yung ibig sabihin ng ETA, Electronic Travel Authority. Common yan dito sa Canada. Okay? 2 kopya din kabayan. Work permit. Ito, work permit. Nakuha ko to nung dumating ako dito sa Canada. Okay? Binigay sa akin yung doon sa border officer ang nabigay sa akin yan. Kasi kapag under la MIA kasi ako close work permit. Ang bibigay sa iyo, visa lang papunta dito, tapos pagdating mo doon sa border, ipiprint yan, ibibigay sa iyo. So doon magsisimula ang validity ng work permit mo. Once na na-print na nila. So 2 kopya.
Okay? Pang-anim, proof of employment, employment certificate, 2 kopya, or latest payslip or pay stub, 2 kopya. Pang-pito ay itong sinumpaang salaysay o statement of the worker. Ayan, ito. Madali lang naman kabayan. Fill in the blanks lang. Okay? Kung ikaw ay nandito sa nabanggit na province, ay sasabihin ko sa iyo kung paano kukunin ng mga ito. Ayan. Fill in the blanks lang. Madali lang yun. Yung salaysay. Fill in the blanks. Okay? Kailangan may pirmahan mo sa dulo. Okay? At panghuli, dahil nga bago tayo na naging OFW, automatic yan na magpamimbro sa OWA. Kaya meron tayong OFW information sheets para maging membro ng OWA. Okay? Napakalaking tulong to yung OWA Kabayan sinasabi ko sa iyo. Dahil nung kapanahonan ng pandemic, nung kapanahonan ni Tatay Digong, napakaswerte natin ng mga OFW. Dahil sa OWA, 2 beses ako nakalibre ng hotel, sa Malati, sa Cebu, 2 beses ako nakalibre ng Iliprano, from Manila to Davao, Cebu to Davao. At bukod dyan, dahil sa OWA, nakatanggap po ako ng 10,000. 10,000 galing sa OWA. Dahil, nung pumutok ang COVID-19, na-stranded ako ng 4 na buwan sa Davao. Sabi ni Inday, naalala ko talaga to, March 2020, sabi ni Inday Sara, close lahat ng airport, walang outgoing, walang inbound o outbound flight, close. Ayun, na-stranded ako sa Davao ng 4 na buwan, kaya naman nakatanggap ako ng 10,000, which is malaking tulong na yun. Samantala, ang bayad lamang ng OWA ay $32, more or less nasa 1,500 pesos. Valid for 2 years, okay? Ang OWA, napakalaga. At bukod yung kabayan, scholar pa ang aking anak sa OWA. Ang anak ko ay nakakatanggap ng 60,000 pesos kada taon, hinati sa 3 tranche, 3 hulugan, kasi 3 semester sila eh. So, 20, basta 20,000 kada semester binibigay ng OWA sa anak ko. Diba? Ang laking tulong ng OWA. Ang OWA, tandaan nyo po, hindi ito pension ha. Yun ang kasi pagkakaintindi ng ibang OFW. Hindi ito pension na pagka magre-retiro kayo, may makuha kayo sa OWA. Makakuha nyo lang rebates. Okay? Pero hindi kagaya ito ng SSS na mayroon kayo makuha pension. Ang OWA ay parang insurance kabayan. Diba? Parang insurance natin ito. Habang tayo ay membro sa OWA, meron tayong makukuha mga benepisyo. Yan, sana malinaw, Ngayon, sa verification fee naman, para sa employment contract verification fee ay $11.50 Canadian dollars. Maaari ting bayaran through cash kung ikaw ay siguro mag-walk-in. Pwede din postal money bank order, bank draft payable to the Migrant Workers Office. Okay? So, paano ba mag-fill up ito kabayan? May 2 proseso na nabanggit dito mula sa Philippine Consulate Migrant Office dyan po sa Toronto. May 2 proseso kabayan, which is malaking tulong para sa akin. Kung kayo ay malapit lang sa consulate, maaari kayong mag-walk-in, personal, okay? Applicant must bring the complete documents for verification sa migrant office. Yung address, ilalagay ko sa below ng ating screen. Application will be accepted from Monday to Friday, from 9 a.m. to 4 p.m.,
Only complete documents will be processed. Incomplete documents will be held until the applicant submit the lacking documents. Okay, ang proseso ay 3 hanggang 5 araw upon the receipt of the complete documents or requirements. First come, first serve basis po sila, kabayan. Okay, so pangalawang option para ma-verify ang ating kontrata dito sa Canada, through mail, which is applicable sa akin. Kasi malayo ako sa Sudbury ko, kabayan. Sa Sudbury, andito po ako sa sa Liblib. Which is yung nasa Dubai ako, ay saglit lang. Saglit lang, kabayan. Okay? Through mail, ganun din. Provide yung current address, prepaid return, yung address mo, kabayan. So, lahat ng dokumento ilalagay mo sa envelope, papadala mo through Canada Post or any courier. Ganon din. Only complete documents will be processed. Yung mga incomplete, hindi po proseso until makumpleto mo yung mga requirements, kabayan. Okay? Ngayon, kapag hindi kumpleto, verified documents, i-checkin yan. Pag hindi kompleto, ibabalik doon sa inyo, doon sa naka-address doon sa envelope. Okay? Babalik yan nila, kabayan, kapag hindi kompleto. Ngayon, kapag kompleto na, ipoproseso, ganun din, 3 araw upon the receipt of the documents, first come, first serve basis din, kabayan. Okay. Now, may nakalagay dito note. OEC will be issued in the Philippines by presenting your verified contract. Ayan na, yung sinasabi ko sa inyo, kailangan magpa-verify ng kontrata. Okay, bago kayo makakuha ng OEC. Ngayon, paano ba magkuha ng OEC? Kailangan magpa-book lang po, kabayan. Lalagay ko yung online booking services, yung link sa ating screen. Okay? Kapag kuha kayo ng OEC, for the first time lang naman ito, kabayan. Paano ba ibig sabihin ng for the first time? For example ako, nung first time ko kumuha ng OEC, first time ko nag-abroad, 2006, sa Dubai. Isang beses na ako nagpa-verify ng kontrata kasi nga, iisa lang employer ko sa Dubai. From 2006 up to 2023, almost 18 years, isa lang ang employer ko. Ibig sabihin, isang beses na ako nagpa-verify ng kontrata. Isang beses lang pumunta doon sa Consulate of Dubai. Tapos, nung umuwi ako sa Pilipinas, isang beses lang din ako pumunta sa PUA pa noon eh. Isang beses na din ako pumunta. After nun, kabayan, through online na sa DMW. Ngayon, DMW kasi dati, PUA pa. Punta ka, once na ma-verify na ang iyong kontrata, kailangan nyo mag-rehistro, mag-create ng account sa e-registration. Kagaya na nabanggit ko kanina, panoorin yung video, kabayan. Napaka-importante yun. Step by step kung paano mag-create ng e-registration account sa DMW. Tapos, once na ma-create na, kung gusto mo kumuha ng OEC, punta kayo sa Balik Manggagawa link. Sundan mo lang ang proseso, kabayan. Okay? Doon na ako kumukuha. Kasi kapag na-issuehan ka na ng OEC, tapos iisa lang yung employer mo, hindi ka na palipat-lipat, meron ka ng exemption ng tawag doon. Meron ka ng exempted ka na. Okay? So hindi mo na kailangan pumunta doon sa sa DMW, sa anumang branch sa Pilipinas. Kasi exempted ka na, doon mo na kukunin sa online. Sa DMW Balik Manggagawa. So, napaka-laking tulong ng kabayan kapag meron tayong OEC. Kapag siyempre, hindi natin alam, may mga emergency, biglaan, kailangan mo umuwi. Diba? O kung may OEC ka, pagbalik mo, napaka-smooth sailing, kabayan. Kasi ang OEC, yan ang hanapin ng Bureau of Immigration Officer. O, nasaan yung passport mo? Ito, ma'am, OEC. Walang OEC, patay, yari ka. Ngayon, pag may OEC ka, tuloy-tuloy. Hindi ka na magbabayad ng travel tax. Okay? Yan
Yan ang bintahe kapag merong UEC. Ngayon, kapag PR ka na, which is hindi mo na kailangan yun. Pero magbabayad ka ng travel tax. Yan ang pagkakaalam ko. Kasi yung mga PR, mga citizen na, ay wala na silang OEC. Kasi hindi sila considered as a overseas Filipino workers. Okay, sana malinaw, ano? At kung meron ka pa mga katanungan kabayan, ay paki-comment lang po, ano? Paki-comment lang sa ating comment section. Sana na-cover natin lahat patungkol sa contract verification. At kung gusto makuha yung mga dokumentong ito, mga form, ay mag-email lang po kayo kabayan kapag kamalayo kayo sa consulate, Migrant Office Toronto o Toronto site. Mag-email lang kayo. Lalagay ko sa dito sa screen natin yung email address para mas malinaw. Okay? Para madali ninyo makita. Okay? So, ako'y nagpapasalamat muli sa ating mga kababayan, sa ating mga solid subscriber dyan. Alam ko, nandyan lang yun sila sa mga gilid-gilid. Salamat sa iyong suporta kabayan. This is Dads from Dads Info TV. Ako'y magpapaalam po muna mula po rito sa Sudbury, Ontario, Canada. See you soon! Shukran!